Dahil sa ang mahal ng tuna bread sa bake shop, eto naisipan kong gumawa ng sarili kong tuna pandesal. Ayan, napakasarap at napaka-soft. Madali lang tong gawin. So, unang-una ay paghalu-haluin lang natin itong ating mga dry ingredients. Tulad nitong all-purpose flour, lagyan din natin ng konting powdered milk, sugar, konting asin, at saka instant yeast. So, hindi na natin kailangan pang mag-proofing dahil sa instant nga yung ginamit natin. At pagkatapos ay maglagay tayo ng 1 cup of warm milk, and then 1/4 cup of melted and salted butter, isang egg. Slightly mix lang muna natin to. So, gagamit tayo ng dough mixer para mas madali. Pwede din naman tayong magmano-mano. Kaya lang, mas madali kasi pag gumamit tayo ng mixer. Anyway, wala naman din pinagkaiba kung gagamit tayo ng mixer or magmano-mano. So, i-knead lang to hanggat sa maging soft and elastic po itong ating dough. At pagkatapos ay ilipat lang natin dito sa isang bowl. So, i-grease muna natin ng konting oil. At pagkatapos ay lagyan lang natin ng konting oil. At tatakpan muna natin to ng cling wrap at saka tea cloth. At hayaan lang nating umalsa ng mga about 1 hour or 2. So, gagawa muna tayo ng tuna filling. So, isang can of tuna, 185 grams. So, kailangan na-drain natin to ng mabuti. Tapos, lalagyan natin ng konting mayonnaise. So, mga about 2 and 1/2 tablespoon. So, i-mix lang natin. At saka lalagyan natin ng minced onion. So, isang maliit na onion po. And then, timplahan natin ng konting ground pepper. So, paghalu-haluin lang natin to ng mabuti. At saka naglagay tayo ng mozzarella cheese. So, optional lang po to, pero mas masarap pag nilagyan natin ng cheese. Pwede din naman tayong gumamit ng cheddar cheese kung medyo may kamahalan ang mozzarella. So, lalagyan din natin ng konting salt, pampalasa. At pagkatapos ay isang tabi muna natin tong tuna filling. So, ito na po yung ating dough. At ikakat lang natin into 12 pieces. Then, shape it into a ball. At pagkatapos ay i-flatten natin. Gamit itong rolling pin, pwede din naman kamay. So, lalagyan natin ng tuna filling, mga about 2 to 3 teaspoon. So, fold edges of the dough over the filling. So, ganyan lang po. So, make sure lang po na nakaseal po. And then, i-roll na natin dito sa ating breadcrumbs ng paisa-isa. So, i-arrange lang natin dito sa isang baking sheet. And then, takpan muna natin ng mga about 45 minutes. So, na-preheat na po yung ating oven ng about 350 degrees. And then, binake lang natin ng mga about 18 to 20 minutes. At eto na po yung ating napakasarap na tuna pandesal. So, try nyo na din itong gawin mga Ma'am Shay. Ay naku, ang sarap po.